Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, June 5 na po 2025, meron po tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago lang kayo sa ating channel, makikiusap muna ako ng isang like at subscribe at pahita rin po ng notification bell para ma-notify kayo sa ating mga weather update. Sa kasalukuyan ho, wala pa naman tayong minomonitor na anumang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron po tayong minomonitor ngayon na cloud cluster at binigyan po ito ng designation na Invest 92W dito po sa tinatawag natin na US Joint Typhoon Warning Center. Posible po itong maging low pressure area within the next 24 to 48 hours malapit po sa bandang Luzon sa mga susunod po na mga oras, no? Sinabi ko na. So sa ngayon, ayon na rin sa pagtatala ng Pag-asa mga kaibigan, no? Ang tsansa po na maging bagyo sa susunod po na 24 to 48 hours, itong cloud cluster ay medyo katamtaman lamang, no? Pero hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad na magbago yung kondisyon nito nga pong cloud cluster. Posible rin po mga kaibigan hatake ng habagat na magpapaulan po sa western section po, no, ng Luzon kasama ang Visayas. Simula ho yan sa weekend. Thunderstorm pa rin, no, ang nakakaapekto po at Intertropical Convergence Zone at ITCC sa ilang bahagi po ng Mindanao. So bago natin ipagpatuloy alamin or kung posible nga maging isang ganap na bagyo, eto nga pong cloud cluster or maging low pressure area, dito po muna tayo sa ating forecast weather condition. Meron pa rin tayong tatlong weather system, no? Southwest monsoon, meron tayong ITCC at mga localized thunderstorm. Sa area po ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama na po ang Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan at Palawan. Ang weather condition po sa mga lugar na yan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil pa rin po yan sa hanging habagat or southwest monsoon. So paalala ko yung impact niyan, posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Kapag may mga bugso ng pag-ulan, maging alerto at maging handa tayo, no? Anumang oras ho yan. Samantalang sa area naman ng Zamboanga Peninsula, Sacsargen, BARMM, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao Oriental, ang weather condition po sa mga lugar na yan, cloudy skies pa rin o maulap na kalangitan na meron pong scattered rains and thunderstorm dahil po sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Anumang oras may posibleng banta ng pagbabaha o landslide kapag nagkaroon ng mga bugso, mga biglaang pag-uulan. Sa area naman po ng Metro Manila, kasama na ilang bahagi na Luzon natin, maulap pa rin na kalangitan o maulap na kalangitan din ang mararanasan na merong mga isolated rain showers and thunderstorm. Madalas po yan sa hapon at sa gabi dahil po sa tinatawag natin na southwest monsoon or hanging habagat. Muli pinapaalala ko, mag-ingat sa posibleng banta ng pagbabaha, gayon din sa banta po ng mga landslide. So mga kaibigan, ipapakita ko muna sa inyo, ito pong ating tinatawag na tropical cyclone na threat potential. Meron pa rin tayo dito tinatawag na week 1 na mag-start po yan ng June 4 hanggang June 10. Kung titignan nyo, meron tayong tinatawag dito na low chance po na may mabuong bagyo, no? Nakita nyo naman sa ating chart. Sa week 2 naman natin, start ito ng June 11 hanggang June 17 mga kaibigan, dalawang posibleng banta ng sama ng panahon ang posibleng mabuo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero low chance pa rin ito na maging isang ganap na bagyo. So mas maganda ngayon pa lamang nakahanda tayo dahil nga po nasa rainy season tayo ngayon, tag-ulan season tayo, may mga posibilidad talaga ng mga bagyo na mabubuo po, no, sa loob at labas ng ating bansa. Ngayon June po mga kaibigan ko, inaasahan na 1 hanggang 2 bagyo po, no, ang posibleng mabuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong mga cases or mga senaryo na tinitignan. Etong mga bagyo na posibleng pumasok, no, o tumama sa ating bansa, may mga senaryo tayo na posibleng mag-record ito or pwedeng lumihis, hindi direktang tumama ho sa ating Philippine landmass. Mas maganda na nakamonitor pa rin tayo sa lagay ng ating panahon. Ngayon din marami nagtatanong mga kaibigan, ilang bagyo ho ba ang posibleng pumasok o dami ng bagyo
bagyo ngayong tag-ulan. Simula po yan ngayong June hanggang sa Disyembre, yung pinakamahaba na yan. Inaasahan mga kaibigan, 11 hanggang sa 19 na bagyo ang posible pong mabuo, no, sa buong taon na po ito ng 2025. No? And hopefully nga, itong mga bagyo na ito, lahat po ito ay hindi po direktang tumama sa ating bansa, bagkus lumihis lamang. Take note mga kaibigan, 1 hanggang 2 bagyo ngayong June, at ang unang bagyo po, no, na mabubuo sa ating bansa sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay tatawagin po natin bagyong Auring. So nagtataka kayo, matagal na daw yung bagyong Auring, pero lagi pong lumalabas sa mga update sa mga balita. Kasi naman kaibigan, wala pa naman tayong namomonitor na bagyo ng mga nakaraang buwan. Nakita nyo naman, sobrang tag-init talaga. Nagkaroon tayo ng low pressure area yung bandang February, pero hindi naman yun naging ganap na low pressure area. Madalas po talaga, no, ang tag-ulan sa atin, nag-start talaga yan June, o minsan napapaaga yan ng May, nagkakaroon tayo ng mga bagyo. May mga senaryo kung ganyan na nangyayari. Pero mas maganda, pinaghahandaan pa rin natin. Dahil nga po mga kaibigan, kapag sobrang init, ine-expect natin ang unang bagyo po na mabubuo mga kaibigan ay posibleng maging malakas. So gaano naman kalakas yung sinasabi natin na unang bagyong Auring na posibleng nga pong mabuo sa loob at labas na ating Philippine Area of Responsibility. Ito po may kategorya, posibleng magkaroon ng category hanggang typhoon, no? And hopefully, wag naman sana maging super typhoon category. Kung titignan nyo mga kaibigan, yung haba po. Ito po yung humahatak, no, sa mga cloud cluster at nabubuo bilang low pressure area hanggang sa nabubuo bilang tropical depression, mahinang bagyo, hanggang sa maging malakas po na mga bagyo. Ngayon, wala pa naman tayong bagyo na minomonitor sa loob na at labas ng ating bansa. Pinapaalala ko, maglinis na tayo ng ating kapaligiran. Tulad na lamang mga kaibigan, madalas sa Metro Manila nagkakaroon po ng mga biglaang pagbabaha dahil nga po sa mga basura na nakakalat, no? Hindi po masyadong nalilinis. Doon nakita naman natin nagkakaroon ng clearing operation sa bandang Metro Manila, yung mga basura nalilinis na, pero hindi po lahat, and most of the time kahit nalinis na, bumabalik din. So maging responsable po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari dahil tayo rin po ang magsasuffer kapag nagkaroon po ng mga pagbabaha, no, dahil po sa mga basura. Eto pa, paalala ko, kapag merong ganitong rainy season na tayo o tag-ulan season, unang-una dapat maging updated tayo sa lagay ng ating panahon para alam natin yung mga lugar na posibleng makaranas po ng mga pag-uulan, no? At pangalawa, mag-imbak tayo ng pagkain, yung sapat lamang na kain natin mga kaibigan, para kapag meron mga thunderstorm, pag-uulan sa hapon, hindi tayo labas ng labas, no? Yung mga gamot, mga simpleng pagkain, mga bigas, para po meron tayong stock ng pagkain. Mga kaibigan ko, ugaliin din magdala ng payong, jacket, kapote, no? Panlaban po yan sa mga biglaang bugso ng pag-uulan, lalong-lalo na po yung mga umuwi sa trabaho, yung mga pumapasok, mag-ingat po tayong lagi. Sa ngayon mga kaibigan, mga kababayan, muna ang update ko sa inyo, and please makikiusap ulit ako ng isang like and subscribe. Maraming salamat po, magandang araw po sa inyong lahat.